Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa basketball, patuloy ang pagtatrabaho ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para mahanapan ng solusyon ang naunsyaming title defense ng Gilas Pilipinas sa William Jones Cup sa Taiwan. At ang isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng SBP ay ang posibilidad na mag-host ng pocket tournament dito sa Pilipinas. Ang kabuang detalye ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Isa sa mga plano ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pagsasagawa ng pocket tournament dito sa bansa bilang kapalit ng Gilas Pilipinas sa naunsyaming Jones Cup campaign. Ayon kay SBP Executive Director Sunny Barrios, kanila nang kinukontak ang ilang mga foreign clubs maging ang ilang foreign tournaments upang malaman ang availability ng mga ito. Ang linggo ay nagbigay si PBA Commissioner Chito Salud ng Suez Zone ukol sa posibilidad ng pag-imbita sa mga Jones Cup participants na dumayo dito sa bansa at magkaroon ng isang mini tournament kalaban ang Gilas at ilang mga PBA teams. And then may mga idea rin na yung tinatawag nilang road tour para naman makita ng mga kababayan natin yung Gilas Pilipinas sa probinsya, no? Lumaro ng 2 to 3 games sa probinsya as part of their preparation. Yung replacement tournament sa Jones Cup, kung ano ang schedule doon, then yung mga butas, doon natin pwedeng planuhin yung mga ibang laro dito sa atin. Kasalukuyang nasa Lithuania ang Gilas team upang sumailalim sa isang 2-week training camp. Hindi naman maidedepensa ng Pilipinas ang Jones Cup title dahil sa pangamba ng organizers ito ukol sa seguridad ng koponan pagpunta ng Taiwan. Sa ngayon, mainit pa ang issue ukol sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman sa Batanes na nabaril umano ng kawani ng Philippine Coast Guard. Naniniwala naman si Barrios na isang tournament ang talagang Gilas dahil hindi sapat na practice sessions lamang ang pagdaanan ng koponan. Hindi pwedeng wala silang gawin at dito lang sila dahil hindi magiging angkop ang paghahanda, Dennis, if they will just stay here and practice by themselves. So they really need some form of a tournament para iba yung magiging game sharpness nila. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa volleyball, pinangalanan na ang mga national volleybells na kakatawan sa Pilipinas sa World Championship Qualifier sa Vietnam sa susunod na 2 linggo. Binubuo ng mga V-League superstars ang hahataw para sa bansa sa June 14 to 16 tournament na may nakatayang nag-iisang slot para sa World Championship sa Italy sa susunod na taon. Narito ang report ni Nicole Ramos. Mga star players mula sa V-League ang binuong Philippine Women's Volleyball Team para sa 2014 World Championship Qualifier na bubuksan sa Hunyo 14 sa Vietnam. Sa kanilang asam na dominahin ang mga powerhouse rivals na Indonesia, Myanmar at host Vietnam sa South Finals. Magsasanib pwersa rin sa bench na champion coaches Roger Gorayev at Edget Mabayad. Pamumunuan ng magkapatid na Dindin at Jaja Santiago ang Philippine Six, kasama sina reigning V-League MVP Ruby De Leon, Alisa Valdez, Nida Pablo, Jen Reyes, Rhea Di Maculangan, Maiko Ortiz, Angelique Dionela, Paul Soriano, Iyari Yonko, at Suzanne Roses. Ayon kay Philippine Olympic Committee First Vice President Joey Ramasanta, pakay ng Pilipinas sa paglahok sa Southeast Asian Zonals na maipakita ang King Tikas sa volleyball. It should be stressed that it actually is a unified effort from the Philippine Olympic Committee, the Philippine Sports Commission, the schools, and those who really love volleyball. More so like Dr. Ian Laurel and Dulce Pante, Moyeng Marcelino and Ricky Palu, no? But of course, Chairman Richie Garcia and Congressman Jose Cojuangco. With no hesitation, everybody just said we're going to help. This team is not exactly going to be the national. Magugunitang ang Cagayang Bogarina squad sana ang kakatawan sa bansa sa torneo.
Subalit, binuwag ng POC ang koponan matapos na yumukod sila sa Philippine Air Force sa finals ng katatapos na Philippine National Games. Actually, a unified effort. And yun nga, nagkausap nga rin kami ni Ian Laurel, sabi ko sa kanya, because sa nangyari, nung matalo yung Bomberinas, they were really a depleted lineup because understandably, the two players from ANU were advised not to play considering that they would be figuring in the championship the following day. And also at the same time, yung dalawa naman nagkinuha ng army. Sabi ko, wala naman tayong magagawa doon. Sundalo yun eh. Oo nga po. Kung kinuha yun, yung magagawa natin. So that's what happened. But nonetheless, alam ko meron din namang mga Bomberinas na nandoon sa lineup. Samantala, optimistiko naman si Gorayev sa tsansa ng Pilipinas sa Vietnam meet. Kahit pa kinakailangan nilang mag-double time sa ensayo para makabuo ng chemistry and team. Wala pa nga, kasi bukas pa lang kami mag-i-start. So we'll try to do something, pre, kasi what is ang important, no? Yung gel yung team eh. Kailangan mag-gel eh. Kahit kasabihin mo anong, pero yung team na yan, potential yan na mag-excel, ano, basta ma-maintain kasi malalaki, tas bata. Namili na talaga ako ng malalaking bata. Sana nga, magtuloy-tuloy. Okay. Kinakailangan mag-top ang Pilipinas sa Southeast Asian Zonals para makamit ang nag-iisang ticket patungong World Championship sa Italy sa susunod na taon. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. Sa boxing, doble kayod sa ensayo si Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilo para sa kanyang first title defense sa harap ng home fans sa susunod na buwan. Sumasalang na ang Pinoy Southpaw sa hanggang 6 na rounds ng sparring kada araw at plano niya na magtaas ng antas ng training sa mga susunod na araw. May report si Cristabel De Leon. Opisyal lang itinakda sa July 13 dito sa Pilipinas ang first title defense si WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilo. Makakasagupa ng 29-year-old Southpaw si Colombian challenger Jorge Estrada sa Soler Resort and Casino sa Manila Bay. Sa lingguhang PSA Sports Forum sa Malate, Manila, nangako si Sabilo na gagawin ng lahat para mapanatili ang corona na naagaw niya mula sa kababayan ni Estrada na si Luis La Rosa noong Marso. Ididipindihan ko na itong corona na kinuha ko sa Colombia at saka excited ako para patunayan ko ngayon na ako talagang champion. Didipinsan ko talaga kaya nagpasalamat lang ako sa lahat ng sumusuporta. Naniniwala si Sabilo na kinakailangan mapag-aralan niya ng husto ang estilo ni Estrada na takbo ng takbo. Fighting style ni Jorge, ma'am. Takbo daw po. Kaya pag-ensayuhan ko at saka pag-aralan ko para mahabol ko siya kung saan siya tatakbo. Ibinunyag rin ni Sabilo na nagsimula na siyang sumalang sa sparring sessions at sa tingin niya ay makukuha niya ang wastong kondisyon bago ang araw ng bakbakan. Depende, any rounds man, pag matamaan siya ng magandang tama, sigurado tatapusin niya. Kaya pag-ensayo lang ng mabuti. Aakyat ng ring si Sabilo bitbit ang undamaged record na 21 wins, 11 by knockouts, habang ipaparada naman ang kartadang 16 victories, 5 via stoppages at 6 na talo. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.